giving of Abraham. Okay. Kaya paniniwalang may Abraham nga. Kaya mali yung paniniwala ng saksi na ang Luke 16 ay parable. Dahil hindi sila makapaniwalang may tunay na impyerno, yung Luke 16 ay ginawa nilang parable. So, hindi daw tunay na impyerno yun. Alam niyo ba ang paniniwala ng saksi? Hindi sila naniniwala na may impyerno. At yung Luke 16 ay parabola. Kung yun ay parabola, di si Abraham ay hindi tunay. Dahil si Abraham ay binanggit sa Luke 16. Kaya ba iniwalang may Abraham? Eh di hindi parabola yon. Dahil si Abraham ay hindi parabola. Ngayon, sino ang mga ipinanganak ni Abraham? Sa Isaac. Dahil kay Isaac nagkaroon ng Jacob. Dahil nagkaroon ng Jacob, nagkaroon ng 12 tribes. Sa Huda lumabas si David. Tama? Sa linyada ni David, babangon ng haring si Jesus Christ. Tama? Kung si Abraham ay hindi tunay, hindi rin tunay si Isaac. Hindi rin tunay yung haring darating. Ano pa kaya ang tunay? So, kulto talaga ang hindi iniwalang may impyerno. Tama? Ngayon, si Abraham po ay tunay. At naniniwala ba kayong sa panahon niya ay marami siyang kapanabayan? Mahirap naman nag-iisang tao lang si Abraham sa panahon niya. Tama ba? Pero nakakatuwa, si Abraham ang na-highlight. Dahil si Abraham, sa panahon niya ay hindi basta lang nabuhay. Mga kapatid, sa panahon ni Abraham, nabuhay siya. At tayo naman ang panahon natin. Pero sana tayo ay nabuhay din lamang ay mabuhay ng maganda. May katuturan, di ka? O iniwala maraming kasabayan si Abraham. Pero nakatuwang na-highlight yung kanyang buhay. Marami ding para sa Bible School. Ano? Maraming sabay-sabay. Pero nung mag-graduate, iisa o dadalwa. Sa gawain din ng Panginoon. Hindi lang dapat tayo sa simula. Tayo sana'y tuloy-tuloy. Iisa ang buhay. Tama? At alam niyo ba, matagal nang patay si Abraham. Tayo may hahantong din doon. Hindi natin alam kung hanggang ilang taong gulang tayo dito sa lupa. Kaya ba ilang taon ang gusto nyo? 100,000? Ano kaya tsura mo nun? Baka kay buhay na lupa. Ano? May bulate. So, tayo pa'y mag-aaral sa isang buhay na napakaganda. Tatanda natin, tayo po sa Hebrew chapter 12 verse 2, tayo po ay may tawag diyan, tinatakbuhan. Ano nga? Race. Lalakaran. At ang ating buhay na nilalakaran, tinatakbuhan ay buhay ng pananampalataya. Tayo ay nasa buhay, takbuhin ng pananampalataya. Yung iba naman tumatakbo papuntang impyerno. Pero tayo nabubuhay para sa Diyos. At sana yung iisang buhay na pinagtiwala sa atin ng Panginoon ay may kabubunasan. Ano yung kabubunasan? Kabubunasan. Mga terminong matatanda yan eh. Kabubunasan, ninang-lina. Ano nga yung kabubunasan? Yan kang may latoy.
may buhay, maganda. Kumbaga, hindi na sayang. Hindi na sayang. Kung iniwala si Abraham ay tipong buhay na hindi na sayang. Siya ay buhay na isa sa titulong tinawag sa kanya ay friend of God. Friend of God. Si Moises ay the meek man. Si David ay the man after God's own heart. Sino ang son of the thunder? Marami mga naging title. At ang Diyos mismo ang nagbansag. Ngayon, ang ating kukunin sa isa nagspaganda, nagbigay kinang sa buhay ni Abraham, ay ako iniwala, siyempre believer siya. Pero siya ay believer na giver. Amen? Opo. So ngayon ang ating pag-usapan nga po ay the giving of Abraham. Magandang tayo na bansagang, maganda ang nilakbay. Dahil isang magandang naglalakbay sa buhay ay naging mapagbigay sa Panginoon. Si Abraham ay isa sa karakter ng Bible na nilagay sa Hebrew chapter 11, Heroes of Faith. Bayani ng pananampalataya. Ang tunay na bayani ay yung bayani ng pananampalataya. At yan ang wagas. Dahil sa utoy, magaling mahunod ng history. Ako na may walang alam dyan, nagkukwento yan. Ganito pala dati si Juan de Luna, ganito pala si Marcelo Isder Pilar, ganito pala si yung mga din, gaan-gaan, may mga kwento. May napakinggan pa akong si Jose Rizal daw ay babaero. Tama ba yan? Bayani, pero babaero. Hindi natin alam kasi ang kwento ng mga bayani ng mga bansa. Pero iba ang Diyos pag nagtanghal. Okay, so yun po ang ating pag-uusapan mga kapatid. At doon sa Genesis chapter 14, verse 17 to 20, nais ko ipalaala mga kapatid, yung giving ni Abraham diyan, na pinaraktis niya ay lapat pa rin hanggang ngayon. Tingnan po natin ang Genesis 14, verse 17 to 20. At nilabas na sinalubong siya ng hari sa Sodoma, pagkatapos na siya'y magbalik na mula sa pagpatay kay Chedorlaomer at sa mga haring kasama niya sa libis ng Sabe na siyang libis ng hari. At si Melchizedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak at siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos. At binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos, na may-ari ng langit at ng lupa, verse 20. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay, at binigyan siya ni Abraham ng 10 bahagi ng buong samsam. All the tithes, sasabi diyan. So, kasi, pag sinabing all the tithes, may nagpa-practice ng ganyan Alam mo ba, may nagbigay sa iyo ng sasakyan, Lancer, kakansirin ka niyan. Meron ganyang hindi lang yung sweldo ang binibigyan niya ng tithes, lahat ng blessing na dumarating sa kanya. Alam ba, binigyan ka ng relo worth 11,000. Bibigyan din niya ng tithes yun. Kasi bigay sa kanya yun Kaya nakakatakot yung bigyan ka ng Lancer. Magkano kayo isang Lancer? 5 million? Ah, 700,000 lang yun. Mura lang pala yun. Land Cruiser pala. Land Cruiser. Land Cruiser. Magkano yun? 5 million. Kung ikipanatiko na bawat ibigay sa iyo, bibigay mo. Yes, Abraham. All the tithes. Not just tithes doon sa income, kundi all the tithes.
Ngayon, papalala ko lang, mga kapatid, na yung practice ni Abraham ay hindi nalipol. Tulad ng paratang ni Soriano, paratang kahit ng mga nasa linyada ng ibang baptist. May mga baptist na hindi naniniwala na sa tithes. Bakit? Yun ay sa Old Testament. At yan po ay nasa kautusan. At wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kaya hindi na dapat tayo nagtatights. Nakakalungkot, wala silang patumanggang mag-aral. Paano yung mga baptist na naniniwala diyan? E di bibigyan mo ng gulo. Minsan, meron akong kilalang isang pastor, hindi siya mahilig talagang umattend ng conferences at hindi siya mahilig umattend at lalong wala siyang hilig na magdala ng membro. Nagtuturo siya ng first fruits. Pero nakalulungkot, hagyan na siya umattend ng conference at dala ang membro, pero doon binanatan ang kanyang paniniwala. Naintindihan niyo ba ibig sabihin? Nag-preach doon, ay ako'y kasama. Binanatan ang tithes, binanatan ang first fruits. Ay di anong mangyayari ito sa mga miyembrong isinama mo? Ay ang balita sa akin ay di yun, pag alis namin ay tumahi na ako ng tumahi. Lahat ng nakasama ko doon, pinagpupuntahan ko, ipinaliwanag yung ating paniniwala. Yan minsan ang nakakalungkot. Eh dapat huwag kayong maumay na inuulit-ulit ko ito. Dahil hindi lahat ng baptist at pastor pare-pareho. Ay ako'y naniniwala na yung Abraham, tingnan niyo po sa Galatia, sana tama ako doon. Kung hindi ko maalala, pakibigay sa akin. Yung agwat ni Abraham at ni Moises. Sa Galatia yun eh. Yan ang problema ng pabago-bago ang Bible. Doon sa dati kong Bible, yung hanapan ko lang yung Mark. Sino ang pamilyar dyan? Nga, bago pa dumating, si Abraham ay pag hindi ako nagkakamali ay 430 years ang gap. Kayo ba'y naniniwala? Ano na, Brad? 3:17. Tinan niyo sabi dyan. And this I say, that the covenant that was confirmed before God in Christ, the law, which was 430 years after, cannot disannul that it should make the promise of none effect. Ang promise ay given kay Abraham. Pinagtibay na ang pangako kay Abraham na wala pang kautusan. At bago dumating ang kautusan ay sa panahon pa ni Moises. At ang pag-aaral nila, ang gap ni Abraham at ni Moises ay 430 years. Bagaman covenant ang pinag-uusapan doon, ipinangako at yun ay based on, medyo malalim ito based on the formula of I will, ito po yung mga pangakong ng New Testament. Ngayon, isa sa praktisado ni Abraham, bago pa dumating ang Moises, after 430 years, pinapractice na ni Abraham ang giving. Sana maliwanag po yan. Amen? Bagaman napasama yan sa kautusan, ibig sabihin, ang giving ay bawat panahon. Pinapractice. Sa panahon ng wala pang kautusan, sa panahon ng may kautusan, at pagdating ng New Testament, papraktisin yan. Kaya nga kay Cesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Klaro ba? Kayo ba naniniwala sa panahon ni Abraham, wala pang 10 utos? Amen. Ay di hindi pa nga nagsasabat si Abraham. Tama? Tama. Abay, naghimay-himay ang mga sabatista. Ay, bakit siya nagkasala ng garni? Ay di may 10 utos na. Hindi. Nagkasala siya sa isang parte ng kautusan. Pero bakit hindi 10 ang minimension doon? Tama? Nagsabat daw si Eva. Saan ka nakakita nagsabat si Eva? Wala.
Wala pa ang Sabat sa panahon ni Eva. Amen? Ang Sabat hindi ibinigay kay Adan, kay Eva. Hindi rin ibinigay kay Noah. Hindi rin ibinigay kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Kailan dumating ang Sabat? Sa panahon ni Moises. At sinong pinagbigyan? Hindi Pilipino. Naman itong mga ito. Totoong gumakati sa kautusan niya, wala ka naman doon. Tama? Ang ibinigay Hudyo, ay sabi naman ni Pedro, tayo nga binigyan, hindi makatupad. Tama? Tayo nga binigyan, hindi makatupad. Tayo pa namang hindi tayo ang lehitimo. Tama? Kaya mga batid, tinuturo ko ito sa inyo pa, kasalubong yan. My point is this, wala pang 10 utos na binibigay. Kaya mga batid, kung siya'y nag-tithes, at wala na tayo sa panahon ng Old Covenant, eh hindi naalis yun. Ganong katagal ang agwat ni Abraham at saka ni Moises? 430 years. Matagal nagtithes, gumagawa. Namana pa yun ni Isaac, naamana pa yun ni Jacob. Tingnan nyo, nagtatay sila. Tapos naalis, mawala ang covenant. Gusto nila yung alisin. Tama? Oh. At saka mga kapatid, pansinin ninyo, sino ang priest ni Abraham? Hindi Levites. Si Melchizedek. Pagdating ng Hebrew, kung babasahin po natin ng Hebrew, chapter 7, verse 4, alam niyo ba ang type ni Melchizedek ay si Jesus Christ? Sapagkat si Melchizedek walang talaan ng lahi, ama't ina. Na kung saan ay yan ay itinipo kay Melchizedek. Therefore, kung si Abraham ay nag-practice ng giving ng tithes, at ito'y before the law, at least 430 years ang gap, hindi apektado yan na tayo ay wala na sa kautusan. Sapagkat ginagawa na ito, wala pa man ang 10 utos. At ang priest na nangasiwa kay Abraham ay hindi Levitical system under the law. At yan ay sinite sa Hebrew chapter 7 verse 14. Tingnan po natin. Okay. Sabi diyan, for it is evident that our Lord sprang out of Judah, of which tribes of Moses spake nothing concerning priesthood. Wala hong kinuhang priesthood sa Huda. Nasa Levites yan. Pero ang tipo ni Melchizedek na pagiging priest ay si Jesus Christ. Si Kristo ang Panginoon ng kautusan. Siyang lawgiver. Kaya mga kapatid, nais ko lang pong ipasiat, ipaalaala uli, huwag ko kayong maniniwala doon sa mga hindi na daw dapat nagtatize. At huwag din naman kayong maniniwala na kaya wala na dahil wala nang mga priest. Si Kristo ay priest. At ang tinitipuhan niya ay si Melchizedek. Okay, maliwanag ko ba yan? So, ako iniwala 100% na ino-honor ng Diyos ang tithes. Yan ang ating giving sa Panginoon. Tithes pa lang. Okay, so sana yun po ay naging paalaala uli sa atin. So the giving of prayer, magsimula na tayo. Una, Father Abraham offers. Sa talata, sa talang buhay niya, ano pa talaga yung mga inihandog niya? Una, 12 verse 18 ng Genesis, 12 verse 18. At tinawag ni Paraon si Abraham at sinabi, ano itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo pinahayag sa akin na siya iyong asawa? Di kayo mga kapatid, sa paglalakbay talagang walang puro. Tama? Naintindihan niyo ba yan? Kaya dapat magpatuloy lang. Dahil si Abraham, nagsinungaling.
Para lang wag siyang patayin, sinabi niya si Sari kanyang kapatid. Tama ba? Ngayon, ba't ko kinuha yan? Pagdating ng 13 verse 4, sa dako ng dambana na kanyang ginawa roon ng una, at sinambitla doon ni Abram ang pangalan ng Panginoon. After chapter 12, sa chapter 13, nagtayo siya ng dambana. Mga batid, ako po iniwala, hindi lang ang inihandog ni Abraham ay pera o tithes. Naghandog din siya ng constant communion with God. Ilang beses na binanggit sa Bible na si Abraham ay nagtayo ng altar. Isa sa ang tawag sa kanya, altar maker. Si Isaac naman, magaling maghukay ng balon. Tama? Actually, makukuha na ninyo yung mensahe yun eh. Altar maker, balloon maker. Ngayon, ang punto ko mga kapatid, ang magandang, nung magkasala si Abraham sa 12 verse 8, meron na guys siyang altar, 13 verse 4. Ako po iniwala mga kapatid, ang tunay na Kristiyano nagsisisi talaga ng kasalanan. Na? Ako iniwala, hindi yun kinipit balikat ni Abraham yung kanyang pagkakamali sa Egypt. Kaya siya ay gumagawa ng dambana para tumawag, manalangin, makipag-communion sa Diyos. Ano mga kapatid, isa sa mahusay nating ihandog sa Diyos, yung constant communion with God. Are you with me? Daig na yan ang pera. Actually, mga kapatid, madaling maghandog ng pera pag malapit ka sa Diyos. Yan ang source ng lahat. Mga kapatid, wala pang Bible sa panahon ni Abraham. Wala pang, baka nga Genesis, hindi pa nasusulat. Nasa Genesis pa siya eh. Pero andun yung kanyang pagpapahayag ng kanyang buhay na siya ay laging may communion with God by making altar. Bakit? Sa altar doon siya nagko-communicate, doon siya nakikipagtawagan. Then sa verse 18, tingnan po verse 18. Ano ba sinabi ko? 12 verse 18. At binuhat ni Abraham ang kanyang tolda at yumaon at umahan sa mga punong insena ni Mamre na nasa Hebron at siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon. Malimit, may communion, may communication, may worship na ginagawa si Abraham sa Diyos. Ano pa ang magandang unang ibigay sa Diyos ay puso. Man, the best kind of offering we can render to God is the offering of our hearts. Kaya hindi naging mahirap sa Macedonia ang pagbibigay sapagkat una muna nilang ibinigay ang kanilang sarili. Amen? Ito ay iniwala mga kapatid, yung altar maker ni Abraham may kinalaman sa lahat ng kanyang giving. Kung kaya nga niyang ihandog ang kanyang oras, ang kanyang buhay, yung paganamang tithes ang hindi. Tama ba? Minsan, nabasa ko yan sa ibang mga aklat. Napainggan ko rin bang Kristyano, kay bago pang Kristyano. Yang sa Abraham, altar maker. May kinalaman talaga yan sa kanyang devotion. May kinalaman talaga yan sa kanyang religious life. May kinalaman talaga yan sa kanyang relationship with God. May kinalaman talaga yan sa kanyang intimacy with God. Hindi mahirap kausap sa Diyos sa giving ang malapit sa Diyos. Are you with me? Father Abraham's offers, he offered constant communion with God. Kumusta tayo? Kumusta yung ating communion with God? Nagbabasa pa ba talaga tayo ng Bible?
sa napakaabalang mundong ito. May pananalangin pa ba talaga tayo na nai-o-offer sa Diyos sa napakadaming gawain ng maghapong ito? Lalo pa sa panahon ng technology, may temyas pa talaga tayong manalangin sa Panginoon. Tayo ba'y nagising pa ng umaga para tayo ay makipagbuno, para tayo makipag-usap talaga sa Diyos? Tayo ba talaga ay meaningful pa nagbabasa ng Bible, mga kapatid? Ang magandang unang i-offer natin yung ating magandang relasyon sa Panginoon. Are you with me? Sa totoo na ho, tayo spiritually sa ating pribadong buhay, hindi ang ating public na buhay. Are you with me? Tayo, ang ating pagiging makatotohanang persona sa pangharap ng tao, publicly, nakasalalay muna sa ating pribadong buhay. How is our prayer life? Man, how is our Bible reading? Alam mo, pag ikigumising na tanghali na, cramming na. Wala nang meaning ang Bible reading. At saka ang prayer. Bakit? Ay kita mo nagtitilaw ka na, di pandalas na. Pandalas na yan. Kaya ang hirap ng maghapon na walang naimbak na lakas mula sa Panginoon. Iisa po ang ating buhay, mga kapatid. Si Abraham ay nabuhay sa panahon niya at namatay na. Tayo ngayon ay nabubuhay. Isang araw mamamatay din na tayo. Di maaaring hindi. Eh, kumusta ho tayo? He offered not only constant communion with God, pandalwa. Saka pa natin nabasa, He offered tithes of all. No? Hindi ho isang klase ang offering. Actually, 3 lang ang pinatulan ko eh. 3 lang ang pinatulan ko. Kung ating ihimay siguro yung mga inihandog ni Abraham, marami tayong makikita. 14:20. Ano ang tithes? 10 bahagi, 10%. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hand, and He gave him tithes of all. Hindi tayo agad doon kumuha. Ating tininan muna yung ugat ng lahat. At siya nagbigay ng tithes of all. Kaya ba'y nagtatides din? Di ba lang lagutok, basta 10%? Amen? Talagang kalansing ang may at least 10% yun. Natutuwa naman ako sa mga membro natin. Wala naman tayong mayamang membro. Amen? At natutuwa din ako sa mga workers dahil siguro alam na alam nila yung mga kakayanan ninyo pero kay giver pa rin. Okay lang ba yan? Okay lang ba? Okay. In return, nagpapasalamat kami, sinagot na namin yung dinner ng ating camp. Para hindi na kayo mamroblema. Bigyan nyo lang kami ng sibuyas. Hindi, biro lang. Ano? Actually, nakakatuwa yung mga nag-i-initiate niyan. Actually, kaya tayo nagkaroon din ng special number sa member. Kasi nakita ko nung ina-appreciate nyo kami, tapos binibigyan nyo kami pa-birthday, pang-pastor. Sabi ko kay Gary, ano kaya yung ating magandang ibalik sa membro? Kaya nagkaroon ng special Sunday ang members. Kasi hindi naman kami mukhang amin lang. Tama ba? Tapos ngayon may nag-initiate man yan, tayo ay magkakam. Ang galing na nakaisip noon. Para hindi na kayo masyadong mabigatan. Bigatan na lang ninyo inyong kain, pero yung gastos, may nag-isip niyan, kami naman ang sasagot ng inyong dinner. Yung ka namang alit, yung ka na may pahanin pa. May sawsawang sukang may sili, yung ka na may... Ang saya ng buhay, di ka?
Ang sarap ng buhay. Hindi naman ito. Alam mo, masayang buhay, hindi laging mayaman. Yung ikaw ay marunong magmahal. Yung ikaw ay marunong sumunod sa Diyos. Yan ang masayang buhay. Secondary na lang ikipagpalain ng makaibayo. Pero magandang yumaman na nasunod sa Diyos. Kasi ikaw'y payamaning malayo sa Diyos. Kayo ba naniniwala pa sa Bible? Kayo ba naniniwala pa sa Bible? Nakakalungkot, marami nagpipilit yumaman sa kanyang paraan. Hindi ba kayo naniniwala? Doon sa sinabing mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, Bible ba yun? Bible ba yun? Kayo ba'y naniniwala pa sa sinabing, without me, ye can do nothing? Naniniwala pa ba kayo doon? Anong saysay na ikibasa ng Bible? Iyo rin naman pala susundin mo. Kayo ba'y naniniwala pa sa Bible talaga? Ha? Nakakalungkot, ano? Ang tagal-tagal nagbabasa, yung pala ang conclusion, siya rin ang masusunod. Ba't ka pa sinabing believer? Amen? Kaya ang sarap ng buhay ni Abraham. What he offers, Father Abraham offers, he offered constant communion with God. Mga kapatid, sana naniniwala pa talaga tayo sa Bible. And then he offered tithes of all. Then, yung pinakamalupit nito, he offered his son. Yan ang pinakamalupit. Si Isaac ba panganay? Panganay ba si Isaac? Kayo mga nagbabasa ng Bible, si Isaac ba panganay ni Abraham? Di siya first fruit. Tama? Tama yan, hindi niyata kayo naniniwala sa Bible. Ganyan po, 22 verse 1 and 2. Ang lupit niyon, kapatid. Di ba ang tagal niyang walang anak? Ilang taon si Abraham na magkaanak? 100 years old. Si Sarah, ilan? 90. Sadya pala mga kapatid, ang babae, hindi yan nagme-mention ng kanyang age. Dahil sa Bible, rare na mention ang age ng babae. Si Sarah lang. Kaya hindi ko nakakapagtaka mga babae. Ilang taon ka na? Hulaan mo na lang. Ayaw nila talagang sabihin kung ilan ang edad nila. Kasi sa Bible, masusurvey nyo, isang babae lang yata ang nagsabi kung ilang taon na siya. Imagine 90 years old nagkaanak. Ano kayo tsura nun? Siguro si Isaac palbitin-bitin do sa laylay na balat ng kanyang ina. Sasaliig. Ano yung baka? Wala nga namang imposible sa Diyos eh. Mirakulo talaga eh. Ayun nga, 90 years old, nagkaanak pa. Kahit ikising kwenta, magkakaasawa pa. Ano eh, ngayon nagkaanak na eh, pag magkaasawa pa. Don't lose your hope. Brother Romel. At nangyari pagkatapos sa mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham. Sinubok. At sa kanya sinabi, Abraham. At sinabi niya, narito ako. Verse 2. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak. Ang iyong bugtong na anak, take note, bugtong na anak. Kaya nga, si Isaac ay type ni Jesus Christ. Na iyong minamahal. Ano kaya? Maraming malilikot na utak ng mga pastor, at ako po yun naman naniniwala sa kanilang mga sinabi din. Possible kasi, na hindi na ganun katimyas ngayon si Abraham sa Diyos nung magkaanak. Ayaw ng Diyos kasing may kaagaw. Kaya sinubok siya. Ang Diyos ay mapanibughuing Diyos. Na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moriah.
at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Ano ba, mga kapatid, ang response ni Abraham? Maagang umaga, bumangon siya. In-expound yan sa Romans chapter 4, na siya ay niluwala sa pananampalatay, pinumalakas ng lumakas ang pananampalatay. Naniniwalang siyang kahit patayin man siya, bubuhayin uli siya ng Diyos. Walang agam-agam, kaya niyang ibigay si Isaac. At alam niyo ba, mga kapatid, saan ba yan? Verse 12. At sa kanya sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa paraang hindi mo tinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, kayang ibigay ni Isaac, ni Abraham, ang kanyang anak. Anong gagawin kay anak? Sa kanyang anak? Papatayin. Kaya bayani talaga yan. Tayo pa lang mamamatay na. Ang kanyang anak, papatayin. Tama? Father Abraham offers. Not only he offered constant communion with God, he offered tithes of all. He offered his son. I believe ito'y tumutukoy sa first fruit. Pwede natin i-apply yan sa first fruit dahil panganay yan. Si Jimwell, inihandog ko sa Panginoon. Binigay ko yun sa Panginoon. Bahala ng Panginoon sa kanya. Naintindihan niyo ba? Kumusta ho kayo? Anong inyong inihahandog sa Diyos? Mahal ba talaga natin ang Panginoon? O marami ng kaagaw sa atin ang Panginoon? Marami na tayong Isaac. Mas masakit yan pag hiningi ng Diyos. Yang Isaac ng ating buhay, sakit yan. Pero grabe si Abraham, ano? Kasi yung papatulan ng talata, siya'y gumising ng maaga. Nagtanong pa nga si Isaac, Ama, andito yung kahoy, andito yung asan ang ihahandog? Yaman mo, maghahanda ang Panginoon. Yung isa kong anak pag minumura ng kanyang inay, parang ako nasasaktan ako nalulungkot. Sa halip na ako'y matuwang pinagsasabihan palibasa isang anak. Ngaling-ngaling ko ng utang anak. Pero hindi ko dapat awatin dahil tama naman ang kanya sinasabi. Tama ba? Pero palibasa, pinadadama ko lang yung aking nararamdaman. Dahil mahal ko. Niwalang ganun din si Abraham. Bakit? Nung magkaanak siya, 100 years old na siya. At kumbaga, ano pang susunod? Ang kanyang asawa ay 90 years old na, hindi na ito pwedeng sumunod. Tapos kambal pa. Hindi na kaya. Lipas na siya sa kaugalian ng babae. Wala na siyang menstruation. Di ka? Pasintabi ha, kayong mga 60, kayo ba'y meron pa? Yung mga 40, meron pa ba kayo? Imagine 90 years old, di wala na yon. Talagang himalang nagbuntis. At nagkaanak, tapos i-o-offer. Ano kang bigat nun? Ako'y iniwalang talagang mapagmahal ito sa Diyos. Yan ang problema sa ating panahon ngayon. Alam mo, naniniwala ko sinasabi ng mga pastor, hindi panakip ng puso ang gawain.
Pwede tayong abala dahil sa kinasanayan lang. Pero ang puso natin hindi matimya sa Panginoon. Kaya nga sabi niya sa church I have somewhat against thee. Thou hast left thy first love. Alam niyo, magbulay lang tayo, wala tayong inilayo din doon sa nagpakilala lang ng totoong siya, kaya wala sa atin. Pero kung tayo naandito din, pero malayo ang ating puso, ang tingin ko wala tayong iniiba. Ang kalamangan lang natin, andito tayo sa loob. Pero sa timbangan ng Diyos, siya yung natimbang Kaya ang hirap ng labanan ngayon. Pag talagang gumising ka na tanghali, wala ka na magagawa. Wala na. Tapos ngayon, maraming maagang nagising dahil ng business. Dahil ng pagpasok, hindi para makipagdaig sa Diyos. Kaya ang hirap ng Christian life ngayon. Talagang mas namamayani ang pagiging malamig sa Panginoon. Kahit akong pastor, struggle dyan. Ewan ko kayo. Yung totoo lang, sa paningin ng Diyos, yung totohanan lamang. We cannot hide ourselves before God. Hindi tayo pwedeng maggaling-galingan sa paningin ng Diyos. Ako, inaamin ko yan. Struggle ako dyan. Diga? And I'm trying my best to kaya pag ako, hindi ako nabangon. Ako nakaupo. Kaso lang problema. Pag ako nakaupo, ako nakakatulog. Pero kayo, nalaban pa ba kayo? O lagay na rin ang loob? Alam ng Diyos ang ating buhay. Alam ng Diyos yan. Yeah. Para Abraham offers, he offered constant communion with God. He offered tithes of all. Ito malupit. He offered his son. His only son. Ibig sabihin, yung mahal sa kanya. Yung minamahal niya. Yung pinakamamahal sa kanya. Mahal ko nga yung asawa. Pero pag uusapan ay mas mamahalin ko siya kaysa Panginoon, ay ako ay nag-iisip. Ako'y nag-iisip. Mahal ko si Jimuel, pero ang mas mamahalin ko siya sa Panginoon, ako'y nag-iisip. Alam mo sa totoo ng mga kapatid, iba ang Bible mag-impluensya. Dapat mas mahal natin ang Diyos kaysa sa ating kamag-anak. Kaysa ating dugo. Mas malakas dapat ang dugo ni Jesus kaysa dugo ng tao. Yan ang disipulo. Alam mo kapatid, ang pagiging disipulo ni Kristo, hindi mababaw yan. Hindi mababaw. Ang sino mang hindi namumuhi sa kanyang ina, sa kanyang ama, sa pagsunod sa akin, hindi ko karapat dapat maging alagad. Hindi biro yun. Kaya sa totoo na, ngayon kaya may mga alagad pa talaga kaya ngayon. Totoo na. Kaya nangyayari, ay ayaw na sumimba ng aking kuya, hindi na rin ako. Ibig sabihin, mas malakas talaga ang dugo. Dapat tumayo ka kahit ayaw na ng iba. Mahirap talaga yan. Hindi madali ang maging tagasunod ni Kristo. Ngayon kung naghahanap ka ng alwan, hindi pagsunod ang hinahanap mo. Talagang mahirap yan. Si Kristo ngayon nahirapan. Ang iniwan niya ay langit. Ang iniwan niya ay kalwalhatian. Ang iniwan niya ay karilagan. Ano kanyang pinuntahan? Tayong busabos, tayong masama, tayong makasalanan, tayong anak ng dyablo, tayong paimpyerno. Karapat dapat ba tayong pag-alayan ng buhay? Hindi. Tayo, anong iiwanan natin kumpara sa iniwan ni Kristo? Ha? Anong ating pwedeng ikumpara doon? Alam niyo po, pamantayan ng Diyos ang pinaiiral, hindi atin.
Sa panahon ito, may mga alagad pa talaga kaya ang Panginoon? Amen? Okay, mababaw. Okay, mababaw. Pag sinisilip ko yung realidad ng pagsunod sa Diyos, ako'y nabababawan sa aking sarili. I need na ako ay lumago pa sa Panginoon yung paghahandog ng sarili. Para yung mensahe ng ng linggo, no? Yung, ang tawag yan, pamagat nun? Servant leadership. Iba talaga pagka ipinamukha sa atin ng Panginoon, lusaw tayo eh. Ano? Tayo ba yung mga alagad pa ng Panginoon? Father Abraham offers. Number 2, siyempre, ito'y hindi maiwawala. Faith of Abraham. Faith of Abraham. Kaya sabi ko sa inyo, ang giving ay usapin ng may pananampalataya. Kung hindi ka mananampalataya, huwag kang masaktan. Hindi naman ito iyo. Tama? Kung wala kang pananampalataya sa Diyos, makinig ka na lang. Hindi naman ito iyo. Ito doon sa may pananampalataya. Tingnan niyo po ang 12 verse 7 and 8. 12 verse 7 and 8. At napakita ang Panginoon kay Abraham at nagsabi, sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupaing ito. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon at napakita sa kanya. Verse 8. At mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silanganan ng Bethel at doon niya itinayo ang kanyang tolda. Ano? Ito pala yung mga verses na hinahanap ko kanina. Tolda. Na nasa kanluran ng Bethel at nasa silanganan ng Hai. At siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon at sinambit lang ang pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, hindi pwedeng si Abraham ay hindi mananampalataya sa kanyang asal na yan. Tama ba? Ay niwala ang mananampalataya ng Diyos, naghahanap talaga sa Diyos yan. Nagdi-desire talaga sa Diyos ang mananampalataya ng Diyos. Walang mananampalataya na walang pakialam sa Diyos. Walang totoong Kristiyano na walang pakialam sa Diyos. Are you with me? Siya po ay mayroong laging communion with God. Isa sa inihahandog niya yung time niya with God. Time with God. Before we can offer material things, nandun po muna yung ating devotion. Nandun muna yung ating desire. Do we really desire God? Tayo ba'y may pagnanasa pa talaga sa Diyos? Man? Kayo ba'y naniniwala kapag kayo nanligaw? Sino nga pwede naman ligaw din eh? Eric. Sino kaya? Sino nga malas na yan? Alam niyo ba, tamang sabihin, bagaman mahirap i-practice, na kapag ikaw ay iibig ng babae, hindi lang babae ang iibigin mo. Pati yung kapatid na niya, yung ina na yun, pati yung loved ones niyon, damay na yun. Tama? Alam nga namang babae lang, ikaw lang mahal ko. Iwanan mo na yung inay mo. Wala nang kamag-anak. Pag tayo kinasal, wala ka ng kamag-anak. Bakit? Ikaw lang ang mahal ko. Hindi pwede yun. Kaya kung sabihing mahal mo ang Diyos, wala kang pakialam sa gawain ng Diyos. Pag mahal mo ang Diyos, mahal mo ang mahal ng Diyos. Ganyan yan. Hindi pwedeng hindi gayon. Kaya yung mahal ni Madam, mahal ko rin. Dapat ganon. Kaya natutuwa yung kanyang mga loved ones na attend. Praise the Lord. Bakit pinagpipray ko eh? Siya din naman natutuwa yung aking mga pinsan. Makamag-anak na attend din. Dapat ganon.
Tama? Kaya kala nyo ba mag-asaway biro? Basta lang, bakit? Ay malay mo, yung palang kapatid niya, yun ang naka-trouble mo nung kayo high school. Kapatid ka niya? Ay napanghabol kayo ng undang ng patalim. Tapos ngayon, kapatid pala. Ay seryoso ka sa babae. Ay, ang gagawin mo doon? Siya, madali kong mapapatay ngayon. Yes. Hindi ganun yun. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Eh kung hindi kayo maniwala, hindi ko kayo pipilitin. Pero totoo yun. Tama. Tayo ba'y nagnanasa pa sa Diyos? O kamuat may na lang. Bahala ng Panginoon. Okay, palari. Kung hindi dapat ganun eh. Lagi tayo naupo sa sulok, mahal pagka kita mahal. Mahal pagka kita, Panginoon. Amen? Mahal pag talaga kita. Ibang ilarawan yung nagmamahal. Tanungin mo si Jerome. Ibang larawan na nagmamahal. Pag di ka nakita, ako'y masaya. Di ka, Jane? Ano sasabihin mo na sa Australia? Malayo may malapit din. Salpo ng katapat. Iba eh. Pero ngayon, parang okay lang walang Diyos. Marami nagsasabing Kristiyano ngayon, okay lang na walang Diyos. Okay lang na walang prayer meeting. Okay lang na walang pagsimba ng linggo. Maniniwala ba kayo nagmamahal sa Diyos yun? Are you with me? Eh tayo nga na, andito pwedeng hindi nagmamahal eh. Kinasanayan lang natin. Eh di lalo na yung wala lagi dito. Tama ba? Tayo nga nandito sa loob, posibleng tayo hindi nagmamahal sa Diyos. Ang maganda lang, tayo laging pwedeng makausap ng Diyos. Mas malamang ang revival na kahit paano ay physical ay nagpapatuloy. Kahit malayo ang puso. Pero yung malayo na ang puso, malayo pa rin ang physical, tabing silangan na yan. Tama? Kaya may altar siya eh. Dahil mananampalataya talaga siya. At ito po mga kapatid, ang ibig sabihin ng mananampalataya. Naghahanap ka talaga sa Diyos. Amen? Naghahanap ba kayo sa Diyos? Sana palaguin natin yung paghahanap natin sa Diyos. Ako nga sa totoo na habang ako nagbabasa ng Bible at nagtuturo, ako'y nagkakaroon ng lungkot, hindi dahil sa ako'y nag-aaral at tuturo. Pero ang ideyang, paano ko maaabot yun? Yun pala ang tools. Naintindihan niyo ang ibig sabihin? Parang ako ibinalandra sa isang sulok eh. Parang iniisip ko na rin, ako gay pastor. Bakit? Hindi ko kaya yun eh. Ano yun? Ang mga lingkod ng Diyos talaga doon, noon, nagpapakadalubhasa sa Bible. Minamaster nila ang Greek at Hebrew, history, grammar, syntax, context. Sabi, oo nga eh. Para akong ibinalandra eh. Naintindihan niyo ba yun? Anong punto ko? Wala. Biyaya lang ng Diyos. So, ang punto ko, mga kapatid, yung iba, wala pa namang toong alam. Kala may alam na. Kaya titigil na. Alam ko na yan. Napakinggan ko na yan. Alam mo, hanggat hindi mo ginagawa, hindi mo pa alam yun. Application speak louder always than our words. Amen? Tingnan po ang 13:16 to 17.
13, 16 to 17. At gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi, na dapat kung mabibilang ng sino man ang alabok ng lupa, ay mabibilang nga rin ang iyong binhi. Verse 17, magtindi ka. Lakarin mo ang lupain. Ang hinihaba-haba at luwang-luwang niyan, sapagkat ibibigay ko sa iyo. Ayaw bang si Abraham ay sumunod? Dahil may pananampalataya talaga. Bago tayo makakita ng mga inihandog niya ng communion, ng tithes of all, at ang kanyang son, ay talagang may pananampalataya si Abraham. Kaya ba may pananampalataya rin sa Diyos? Kaya ba nananampalataya rin talaga sa Diyos? Kaya tayo ay dapat naglulunggati pa rin sa Diyos. Nakagagawa ng mga paghahandog, nakakaibang paghahandog. No? Mayroon nagbebenta ng bukid, kung ano-anong ginagawa, dahil sa kanyang pananampalataya. Tingnan pa natin. Ang 15 verse 6. 15 verse 6, 22. 15 verse 6 pala. Sabi dyan, at sumampalataya siya sa Panginoon. At ito'y binilang na katwiran sa kanya. Then, 22 verse 5 and 19. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito, 10 ng asno. At ako at ang batay paroroon doon. At kami ay sasamba at magbabalikan namin kayo. Alam niyo, alam ni Abraham na talagang papatayin ang kanyang anak. Kaya talaga sa isip talaga niya, kung sinusubok lang ng Panginoon, babalik kami. Yan ay sabi niya, kami babalik. Pero bagaman papatay talaga niya ang kanyang anak, pero may pananampalataya siya, hindi matutuloy yun. But, sinabi na niya agad sa verse 5, babalik kami. Tama ba? Oo. Tayo ba iniwala? Tayo ba nananampalataya pa sa Diyos? Hiningi ng Diyos si Isaac, ihandog mo sa akin. Ayan ang sabi dyan. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito 10 ng asno. At ako at ang bata ay paruroon doon. Doon sa bundok ng Moriah. At kami sasamba at pagbabalikan namin kayo. Pero papatayin naman niya ang kanyang anak. Pero may paninawala na siyang babalik kami. Talaga may pananampalataya siya. Ano? Then ang verse 19, ano sabi ng verse 19? Sa gayoy nagbalik si Abraham sa kanyang mga alila at nagstindig at sama-samang nagsparaon sa Beersheba at tumahan si Abraham sa Beersheba. Sabi sa gayoy, nagbalik si Abraham sa kanyang mga alila. Nagbalik kasama si Isaac. Bakit? May pananampalataya siya. Involved po, mga kapatid, ang giving ni Abraham, the giving of Abraham, involved talaga ang faith dyan. Mahirap magbigay ng walang pananampalataya. Mahirap. Meron talata sa Bible na ang faith ay worketh by love. Sinong makakapagbigay sa akin? Sa Galatia din yun. Yan ang problema ng pabago-bagong Bible. Kayo ay maging loyal sa Bible. Nasa isip ko lang. Pero yung verse na tayo, hindi ko na maalala. Yung faith worketh by love. Sino mga Bible reader dyan? Yun. For in Jesus Christ, neither circumcision availeth anything. Yan. But faith which worketh by love. Mga kapatid, yung una na yung offered, alam mo, faith, napalalago yan ng love. Kaya pag tayo malapit sa Diyos, nalago ang faith. Tama? Pero pag tayo malayo sa Diyos, nanghihina ang faith. Minsan, apektado ang pag-attend, apektado ang witnessing, apektado ang prayer, apektado ang giving, kasi
lusaw na ang pag-ibig. Kasi hindi pwedeng paghiwalay yung love, faith, and hope. Ang dakila dyan ay ang love. Tama ho ba? Sa faith of Abraham, laging may kinalaman ang faith sa giving. Kumusta ang ating faith? Ang mahinang faith dahil may mahinang love. Kasi but faith which worketh by love. May mahilang love pag walang altar. Ayan eh. Then number 3. Balik tayo sa 22 verse 12. 22 verse 12. Ng Genesis. At sa kanya sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata. Papatayin niya Talagang sa pagsunod sa Diyos, papatayin talaga niya ang kanyang anak Pero bagaman may pananampalatayang siya ibabalik, ang hirap kang ispilingin ng buhay pananampalataya. Papatayin mo ang anak mo, pero sabi mo, babalik kami. O gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. Number 1, faith. Father Abraham offers. Faith of Abraham. Then number 3, yung fear of Abraham. Tama? Yun palang kanyang pagsunod, pagbibigay, handang ibigay ang kanyang anak, magay yung kanyang tithes. Ay hindi lang involved ang faith, pati yung fear. Kasi yun ang yun ang sinalita ng Diyos sa verse 12. Ngayon, pakibasa nga ulit ng verse 12. At sa kanya sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. So, amen. Alam nyo, sa likod din ng giving, hindi lang yung communion, lumalagong pag-ibig sa Diyos, yung pananampalataya, nandiyan din yung fear of God. Pag ikaw ay may takot sa Diyos, talagang magagawa mo yung kanyang gawin. Gustong ipagawa, may takot ka May galang ka Tama ba? Kapag wala na tayong galang sa Diyos, nako, ang dali natin ipagwaswasan ang kanyang kalooban. Ang tanong tayo ba'y natatakot pa rin sa Panginoon? Tayo ba'y may takot pa rin sa Diyos? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Isa sa pinagmamapuri ng Diyos kay Job, siya'y taong may takot sa Panginoon at lumalayo sa kasamaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan. Sana hindi lang tayo takot pag may nakakakita. Si Utoy, yan kahit paano na-influensya ng school. Hindi siya sumalis pag may sayaw, pero dito idinadao sa harap ko. Hindi talaga, naninindigan talaga yan. Sabi po, hindi po kami nasayaw. Pero pag uwi yan, dito nagpapara sa harap ko. Dati, makarena. Naninindigan sa pero pero pagkarating, Utoy, huwag kang mayaw. Minsan kahit dito, pinapatawa lang naman ako. Alam naman niya pinapatawa ako. Dati, ang tigas mo ng katawan. Nagmamakare. Kasi yun ang yun ang inano sa school. Hindi talaga sinasayaw, ayaw niya. Pero, alam mo kapatid, sabi ko, Utoy, makikita ka ng unbeliever. Pinatatawa mo ako, pero may dadaan din, baka tinuturuan kita. Kala nila tinuturuan kita magmakarena. Wag dito sa harap ko. Alam mo, ako'y sensitive din lang. Bakit? Anak ng pastor na nagsasayaw. Nakakatakot. Alam mo, pag may takot ka sa Panginoon, sensitive ka sa ganung bagay. Tama ba? Hindi nga lang maiwasan,
ang pag-aasaway merong hindi pagkakaintindihan eh. Na kahit minsan nahihiya kang kayo magsagutan hindi mo pa rin mapigil, pero nakakahiya yun. Nagkakapastor, nag-aaway mga asawa. Hindi na talaga may iwasan. Hindi sabi ni Reuel, gumaling na. Imagine nga, hindi ko ginajustify ha. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kami dumarating ang hindi pagkakaintindihan. At nakakahiya. Bakit? Wala kaming privacy. Ang kapitbahay namin, kadais lang. Pero deep within my heart, sana hindi ako gayon. Bakit? May takot ako sa Panginoon. Pero yung naglalantad na ng mga maling gawa, bakit? Walang takot sa Panginoon. Are you with me? Huwag mo akong paniwalaing may takot ka sa Panginoon. Nalantaran mo ng ginagawa ang pagsaway sa Diyos. Tayo nagkakamali, pero tayo pumipino. Ikinakahiyan natin ang pagkakamali. Pinagsisisihan natin ang kasalanan. Hindi tayo garapal. Hindi tayo kapalmoks. Nahihiya tayo. Bakit? Gumagalang tayo sa Diyos. Pero marami ngayon, garapala na. Hindi nakakapagtaka pag unbeliever. Unbeliever nga yan eh. Na ang kanilang kahihiyan, na ang kanilang kapurihan, ay ang kanilang kahihiyan. Dikat niya ng unbeliever, na ang kanilang kapurihan ay ang kahihiyan. Huwag sana dumating isang araw na yung ating sinasabing maganda, kakainin na natin ngayon. Are you with me? Dahil nawala na tayo ng takot sa Panginoon. Mahirap ang ginawa ni Abraham. Actually, ang hirap, iniwanan siya ni Lot. Tapos napahamak si Lot. Siya pa rin ang nagkusang loob na tulungan si Lot Yung kanyang tinrain. Kaya tunay na pastor dapat nagtitrain. Tunay na leader nagtitrain. Nakita ko, talaga ang leader nagtitrain. Si Abraham ay train man. Lumaban at kinuha si Lot. Mahirap yun. Pero maraming nagagawa ang may pag-ibig, may pananampalataya, at may takot sa Diyos. Sisiw lang yan, tithes, pag may takot ka sa Diyos. Sisiw lang yan. Kaya nga ibigay ang bugtong na anak yung paganamang tithes. Pero kung ikaw ay hirap na hirap sa tithes pa lang, mahirap yan. Are you with me? Tayo ba may takot pa sa Panginoon? Kalain mo nung sabi, Abraham, ibigay mo saan ang iyong anak. Ko? Ako nga gusto ko sana maging sport ni Jimuel H.S. Alam mo bakit? Pag ang nahiligan ito yung basketball, baka pag nagdagasay, taguktok ang ulo Hindi ko kayanin. Minsan may nakikita pa kang player na putol ang paa. Ang sakit, di ka? Pero pag hindi anak, bagaling nga, baliya, kadaya-daya mo Pero pag anak mo ewan ko kaya mong sabihin yon. Pero si Isaac, hindi madaya, inusinti pa nga Bata pa Ibibigay niya para patayin. Yan ang mahusay. Mahusay talaga yan. Tama yung sinabi ng Betty, pag nag-aaway yung mga anak, talagang pag naaapi, pag wala yung magulang, parang nung mag-aaway, ito, hindi ko lang basta may nag-aaway, ay kalampe. Pag susuntukin, wag. Pag siya susuntok, Pag siya ang susuntukin, inaawat, kunwari, huwag kayong mag-away. Pero pag siya nakakasuntok, sige, dagdag Dagdag, pala'y galit din doon sa doon sa may, Nagaan ang gawain pag nagmamahal, pag naniniwala, at pag natatakot sa Panginoon. May takot pa ho ba tayo sa Panginoon?
Hindi yung pagka dito ayos na ayos. Paano pag nasa bahay na tayo? Hindi ka? Ang daling magpaka-Kristiyano pag ang kasama mo'y kapwa Kristiyano. Pero paano pag ikaw na lang? Amen. Amen. Sabi nga ni Pastor ang tunay na Kristiyano, ang nagpapasunod ay si Kristo, hindi ang pastor. Kaya maalwan sana ang pagpapastor kung ang talagang lahat ng tao ay may Kristo. Bakit? Kahit walang pastor ay susunod yan. Bakit? May Kristo Tama ba? Kaya pagiging Kristiyano, hindi lang sa loob ng simbahan. Mas lalo kapag wala tayo dito. Kumusta ang gayak mo na? Tama? Amen. Kay mamamalingking. Wala mga simbahan. Mamamalingking, nakapantulog. Bakit? Alam mo, ang takot sa Panginoon, hindi sa loob ng simbahan. Sa lahat ng lugar. Kaya kitang-kita mo yung mangga, wala namang may-ari. Hindi mo mapitas. Bakit? Baka makita. Di ka? Kasi ang hirap kunin ng hindi iyo, kahit walang nakatingin. Kasi may takot sa Panginoon Kaya yung mga estudyanteng nangungupya, tapos nakupya yung pangalan. Walang takot yan sa Panginoon. Di ka? Ay nakakatuwa Diyos mismo ang nagsabi. Basahin nga natin ang verse 12. Basahin natin lang ang verse 12. At sa kanya sinabi, huwag mong buhatin ng iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman sapagkat talastas ko. Ngayon, na ikaw ay natatakot sa Diyos. Kaya pala kayang ibigay ni Abraham ang tithes. Kaya pala kayang ibigay ni Abraham ang matimyas na communion with God. Sukdo lang kayang ibigay niya ang kanyang anak dahil may takot sa Panginoon. Huwag mo akong paniwalaing may takot ka sa Diyos na hindi ka nagtatites. Kapag hindi ka nagbibigay ng tithes, obvious wala kang takot sa Panginoon. Si Abraham na may takot sa Panginoon, nag-tithes. Si Abraham na may takot sa Diyos, laging may pribadong paikipagnig sa Diyos, mga kapatid. Huwag kang magmukhang espiritual, pero sa pribado na may hindi. Ang ating pagiging espiritual ay yung pribado sa Diyos, yung honest tayo sa Diyos. Amen? Tapos, naibigay niyang anak. Tapos ikaw, pag simba pa lang, hindi maibigay. Panahon sa Diyos, hindi maibigay. Tayo hindi may... Ako iniwala, wala na ang lahat na pangsyon ng isang tunay na Kristiyano kapag hindi na umaaten. Lahat wala yan! Huwag mo sabihin, matimes ka pang manalangin. Pag matimes kang manalangin, babalik ka uli. Are you with me? Huwag mo sabihin Bible reader ka. Hindi ako naniniwala na Bible reader ka na tamad kang sumimba. Huwag mo akong lulukuhin. Huwag kang maglalako ng buhangin sa dagat. Amen? Amen? Totoo yan. Lahat ng hindi natin dapat, lahat ng hindi na natin ginagawa, na dapat natin ginagawa, ay tsak wala ng takot sa Panginoon. Takot na lang yan sa palo. Amen? At matakot kayo kung talagang anak kayo ng Diyos. Huwag sanang babalik ka dahil napatikman ka ng Panginoon. Are you with me? Dahil ang tunay na anak ng Diyos, pinapalo ng Diyos pag nagpapabaya sa Kanya. Siyang nagpapabaya sa Panginoon ay may bigat na saway. Are you with me? At ako naman, kung ako'y anak na nagpapabaya, mas papanalangin ko sa aking sarili na ako'y paluin ng Panginoon. At least napatunayan kung ako'y anak talaga ng Diyos. Amen. Amen.
Naniniwala ba kayo dyan? Ay, ba Diyos ang nagsabi eh. Ngayon, talastas kung natatakot ka talaga sa Diyos. Diyos na, nagtibay. Bakit? Ano nakita kay Abraham? Nagbibigay. Kaya kayo nagbibigay sa Panginoon? May pananampalataya ka? Ano pa? May takot ka. At mayroon kang ini-offer na communion with God. Ibig sabihin, you are growing in your relationship with God. Pinaglalaban niyo pa ba ang inyong prayer life? Ako, pinaglalaban ko ang prayer life ko para sa mga membro. Hanggang ngayon, hindi pa ako natigil. That's my commitment. Kaya ba may pinaglalaban pa sa inyong buhay, Kristiyano? Ako, yung aking devotion, nung sabihin ko kayo mag-outline, hanggang ngayon, nagsisika pa rin ako, nag-outline pa rin ako. Pag hindi ko agad na i-post, at least magdalwa o tatlo. Bakit? Nakakahiya, may sinabi na ako eh. At maganda yun. Maganda yun. Nakakatulong yun. Tama ba? Ikaw, basta ka na lang ba nabubuhay? Nakakalungkot ng basta na lang tayo nabubuhay. Lulubugan na lang tayo ng araw ng gayon-gayon na lang. Nakakalungkot. Ang sabi ni Rizal, para kang bato sa parang, nilumot, inulan, inaraw, di man lang naging haligi ng isang tahanan. Kristiyano, hindi napakinabangan ng Diyos. Sayang. Mamamatay din lang naman tayo. Tama? Hindi naman sa pagbabackslide, may iwasan mong kamatayan, baka nga mapadali pa. Tama ba? Kala mo kayo, paglayo mo sa Panginoon, ikaw ay gagaling. Ay, wag na tayo magbasa ng Bible kung yun ang mangyayari. At yan ang panalangin ko, Lord, patunayan mo, ikaw ang Diyos. Nakakatakot pag pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagiging Diyos. Then last, favor of Abraham. Favor of Abraham. 22 verse 16 to 18. Ang kanilang favor nilagay para pero ang idea niya ni blessing, pagpapala. Tingnan po ha. At sinabi sa aking sarili, ay sumumpa ako, anang Panginoon. Dahil nakita na yung sistema ni Abraham. Sapagkat ginawa mo ito, at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak. Grabe. Malakas palang impact na yun sa Panginoon. Amen? Ang iyong bugtong na anak. Yung mahal na mahal mo, hindi mo kaya ipagkait sa akin. Sa pagpapalay, pagpapalain kita. Amen. Kaya hindi lugi yung nagbibigay. Amen. Sapagkat kapag ang pagbibigay, ang hugot, ay dahil nag-offer ka ng communion o ng constant communion with God. Bagaman yung unang puntos, Father Abraham offers. Sa giving, napapalob doon yung faith, then yung fear. Tingnan niyo po naman yung favor. Sa pagpapala ay pagpapalain kita. Kayo ba'y naniniwala pa dyan? Kayo ba'y naniniwala pa dyan? Ako'y magsusugal, Brother Tasio. Hindi ko lang inabot yung sabong, baka ako ang sabungin eh. Pero sa madyong, sa puso ay sa lakinay, meron tinatawag na buenas. Ang tawag sa ay si buenas eh, ng aking kasamahan. Dahil ako'y buenas, marami nasama. Ano ba yung nasama? Ano ba yung sugal yung nasama? Kumbaga sa manok, mananalo yung manok. Ano? Maraming pupusta sa manok na yan. Bakit mananalo eh? Hindi siya pupusta doon sa tilaok pala ay mamamatay na. Hindi, sinong pupusta doon? Hindi ka. Yung titilaok pala ay natutumba na. Tatayo ako dyan, milyon-milyon ay tataya ako dyan. Hindi. Siya ay tataya ng milyon-milyon doon sa alam niyang mananalo. Mga kapatid, hindi talo yung giver. Naniniwala ba kayo dyan? So minsan, nasa na yung faith diyan? Nasa na yung fear diyan? Alam mo, tayo gusto lang makinig. Pero pag napakinggan, wala na.
maganda tayo natuto sa pagsunod. Mas masarap makinig ang masunurin. Amen? Kaya ba iniwala pinagpala nga si Abraham? Kaya ang sarap ng buhay ni Abraham. Patay natin naman si Abraham. Ay tayo na may mamatay din eh. Ang ganda sana kung tayo ay pinagpala rin. Bago tayo dumating sa hantungan ng ating buhay. Pero hindi madali yan. Talagang tayo dadaan sa mga makikipot na landasin ng buhay. Sana tayo magpatuloy. Amen? Nasa pagpapala ay pagpapalain kita. At sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi. Ko? Naggaya ng mga bituin sa langit? At gaya ng buhangin sa baybayin ng dagat. At kakamta ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. Verse 18. Di tayo magwawakas. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Ibigay mo sa akin si Isaac. Didinggin mo kaya ang tinig ng Diyos kung sabihin niyang, ibigay mo sa akin ang linggo. Amen? Amen? Ibigay mo sa akin ang linggo. Gusto natin yung bitong-bituing pagpapala. Yung gabuhanging pagpapala. Pero yung sinabi ng Diyos, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Amen? Kaya, mahirap umasang may mahuhugot kung wala naman talagang isinuksok. Mahirap tawag dyan sa pag may deposit, anong kukunin palabas? Mahirap mag-withdraw na wala ka naman dinideposit. Alam niyo pa, madaling mag-deposit pag sinabi ng Diyos, sinunod mo nga ang tinig. Kaya ba yung niwalang inihingi ng Diyos ang pagsamba ng linggo? Iniwala ho ba kayo dyan? Handa ho ba tayo sumunod sa kanyang tinig? Kaya ba iniwala ang Miyerkules ng gabi ng prayer meeting? Nagsisikap ang mga membro. Kaya nyo bang ibigay yan? Yan po ang problema ng mga baptist. Ang daming linggo ng umaga. Nababawasan na pagpahapon. Pero lalo na pag Miyerkules. Amen? Amen ho. Kayo mga nandito, gusto nyo bang pagpalain? Naniniwala pa ho ba kayo? Bakit pinagpala si Abraham? Sinunod mo ang aking tinig. Kung kayo naniniwala, gawin natin yun. Kayo ba naniniwalang hinihingi din ng Diyos sa atin yung hiningi kay Abraham? Yung tithes. First fruit, yan si Isaac kasi panganay. Amen. Kaya ba naniniwalang gusto din ng Diyos na ikaw ay may Bible reading lagi? At may prayer? Alam mo sa totoo na, pag tayo nagbabasa, kinakausap tayo ng Diyos. Pag tayo nananalangin, nakikipag-usap tayo sa Diyos. Kaya wag nating paghiwalayin ang pagbabasa at pananalangin. Kaya wag kang gumising ng 8:00 na. Bakit? Nakakataranta na ang tilaok ng manok at ang nadaang mga truck. Pandalas na ang panalangin mo dyan. Are you with me? Kung ikaw naman ay nakatulog sa pag-ub-ub tulad ko, edi bumangon. Pag nangalay, ub-ub ulit. Edi tulog na naman. Ang hirap. Kayo ba'y nakakaranas ng ganyan? Basta umubub ng kaunti, nakakatulog ulit. Talagang wala akong magawa eh. Lord, nasaan naga ako? Sino ganaga ang miyembro ng aking sinasabi? Pero hindi, tinatapos ko pa rin. Commitment eh. Commitment eh. Maganda kayo kimi pinaglalaban sa araw-araw ng iyong buhay. Ay magbabasa pa ako. Tapos tayo pa yung nag-outline ng mga series natin.
Nagka-caption pa tayo. Ang dami ko pang pinagsesendan. Nag-outline pa tayo ng panglinggo. May araw-araw pa tayong Bible study. Ay magsisimula na tayo sa Sangguniang Bayan sa Lunes. O biyaya ng Panginoon. Makakapagsimula na ulit tayo sa Sangguniang Bayan. Pero masarap. At least, baka may bagong Abraham sa panahong ito. Sana tayo yun. Tayo manalangin. Panginoon Diyos sa langit, salamat po ng marami.